Anthony Davis at ang perfect center na makukuha ng Lakers via trade, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Former NBA player na si Richard Jefferson pinuri naman si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Ito nga ay sa naging segment nito sa kanilang palabas na Inside the NBA ng ESPN. Sinasabi nga dito ni Richard Jefferson na ito daw si Davis ay dapat na mapabilang sa usapang MVP at Defensive Player of the Year next season, lalo at nasa kanya nga daw itong prime. Pero kung matatapos na nga daw ang NBA career ni Anthony Davis sa ngayon, ay siya daw ang magiging pinaka-talented na player na natapos ang career na hindi nanalo ng MVP at Defensive Player of the Year. Kaya dapat daw ay mapasama ang pangalan ni Davis sa usaping ito this upcoming season. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Richard Jefferson na isa ng analyst. Si Anthony Davis kasi ay kabilang sa top 5 players sa NBA. Pero dahil nga sa kanyang mga issue sa injury ay nahihirapan si Anthony Davis na makuha ang mga nasabing award. Na kung matatandaan noong 2019-2020 season, ay pangalawa lang naman si Anthony Davis sa likod ni Giannis Antetokounmpo bilang Defensive Player of the Year. Sa ngayon ay 31 years old pa lang naman si AD mga idol at nasa kanya pa itong kalakasan sa kanyang NBA career. Pinatunayan na nga rin ni Davis na kaya niyang manatiling healthy buong season. Ito ay nang magkaroon ito ng most games played simula nang dumating siya sa Los Angeles Lakers na meron nga itong 76 games last season. Kaya kung magagawa ni Anthony Davis na manatiling healthy kagaya ng ginawa niya last year, ay walang duda na magagawa ng Los Angeles Lakers na makabalik sa pagiging contender team. Lalo na kung ang magiging performance nilang dalawa ni LeBron James ay kagaya sa ginawa nila sa Paris Olympics na kung saan ay sila ang nanalo ng gold medal. Pero syempre mga idol ay kailangan din naman ng Lakers na gumawa ng trade upang mabigyan ng solusyon ang kanilang mga kahinaan. Katulad na lang ng kanilang 3-point shooting na kung saan ay nasa rank 28 dito ang Lakers sa liga. Na meron lang silang 31 attempts sa 3-pointers last season. Isa pa ay ang Lakers ang may hawak ng record last season bilang worst team pagdating sa pagkuha ng offensive rebounds. Na kung saan ay meron lang silang 8 offensive rebounds per game last season. At ang isa pa sa dapat ayusin ng Los Angeles Lakers at ni JJ Redick ay ang kanilang offensive rating. Lalo at nasa rank 15 dito ang Lakers last season na may 115. Kaya naman gusto ni JJ Redick na mas tumira pa ang kanyang mga players next season ng mas maraming 3-pointers. At para naman tumaas ang offensive rebounds nila next season, ay kailangan pa ng Lakers na gumawa pa ng isang trade upang makakuha pa ng isang sentro na makakatulong ni Anthony Davis sa area na ito. Na bagamat nakuha nga nila itong big man na si Christian Coloco sa kanilang 2-way contract, ay hindi pa naman ito binigyan ng clearance ng NBA para makapaglaro. Kaya naman ay may isang perfect center na maaaring makuha ng Lakers via trade. At ito nga ay si Miles Turner mula sa Indiana Pacers na nasa huling taon na nga ito this coming season sa kanyang kontrata. Kaya maaari na talagang itong e-trade ng Indiana Pacers kesa naman umalis ito next summer kapag naging free agent na para mag-sign sa ibang kupunan. Nasa trade scenario nga na ito ay kinakailangan ng Los Angeles Lakers na ibigay ang kanilang mga players na sila Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxwell Lewis at ang 2029 first round pick. Na dito nga ay makukuha naman ng Lakers si Miles Turner. Kaya naman ay solid din ang trade na ito para sa dalawang kupunan. Paano ba naman ay magkakaroon lang naman itong Los Angeles Lakers ng isang sentro na perfect bilang isang rim protector at floor spacer. Habang para naman sa Indiana Pacers, ay malaki ang maitutulong ng trade na ito sa kanilang kupunan para sa paparating na season. Isa kasi ang Indiana Pacers sa mga worst team pagdating sa kanilang depensa. Kaya naman dahil kana Jared Vanderbilt at Gabe Vincent ay panigurado na lalong lalakas na ang depensa ng kanilang kupunan next season. Isa pa sa pinaka-solid na nakuha ng Indiana Pacers ay ang asset na 2029 first round pick mula sa Lakers. Ito nga ang isa sa pinakamahalagang future pick sa NBA dahil na rin sa kawalang kasiguraduhan ng pagiging competitive ng Lakers ng taon na yun. Kaya possible na makuha ng Lakers ang nasa top 4 pick sa NBA draft sa 2029 at hindi malabong sila pa ang makakuha ng number 1 pick sa lottery. Kaya maganda talaga ito para sa Indiana Pacers. Samantalang pag-usapan naman natin ang makukuhang benefits ng Lakers sa nasabing trade na ito sa Indiana Pacers. Alam naman natin na itong si Miles Turner ay isang shooter at defensive big man. Na kaya nga nito ang makipagbanggaan sa mas malalaking sentro sa NBA. Malaking threat nga rin ang 3-point shooting ni Miles Turner sa kalaban. Kaya naman ay magiging madali na sa mga cutter ng Lakers ang gumawa ng score dahil sa open lane sa gitna. Lalo na dito kana LeBron James at Anthony Davis. Isa pa ay mapapagaan ni Miles Turner ang trabaho ni Anthony Davis pagdating sa kanilang depensa.
Lalo at isang mahusay na rim protector itong si Miles Turner. Kaya naman ay bagay talaga ito sa magiging bagong sistema ni JJ Redick next season sa Lakers. Sa ngayon ay may edad na si Miles Turner na 33 years old. At nag-average naman ito last season ng 17.7 rebounds at 2 blocks per game. Kaya walang duda na ang Los Angeles Lakers ang isa sa may pinakamalakas na frontcourt kapag nangyari ang trade na ito. Para naman sa Indiana Pacers, ay malaki talaga ang chance na si Miles Turner ang kanilang i-trade. Lalo at possible na itong mag-demand ng mas malaking kontrata at kesa naman na umalis ito para sa wala next summer. Alam naman daw natin na binigyan ng Indiana Pacers itong si Pascal Siakam ng max contract nitong off-season. Habang binigyan din ng Indiana Pacers si Tyrese Haliburton ng rookie max contract. Isa pa ay eligible na itong si Benedict Mathurin sa extension. Kaya naman itong si Miles Turner talaga ang possible na i-trade na ng kanilang kupunan. Lalo at meron pa naman silang mga big man na sila Isaiah Jackson at Jarvis Walker na maaaring pumalit muna sa posisyon na iniwan ni Miles Turner. Kaya naman ang pagkakadagdag daw ni Jared Vanderbilt sa Indiana Pacers, ay magbibigay daw ito sa kanilang kupunan ng defensive tool lalo at kilala si Vando na isang lockdown defender. Isa pa ay makukuha rin ng Indiana Pacers ang veteranong si Gabe Vincent, na maganda nga itong maging backup point guard ni Tyrese Haliburton. Isa pa ay isa itong sharpshooter at defensive player isama pa ang kanyang experience sa playoffs. Habang makukuha rin ng Indiana Pacers ang young player na si Maxwell Lewis, na dito ay pwede naman itong i-develop pa ng kanilang kupunan para sa kanilang future plan. Pero ang pinakamahalaga sa nakuha ng Indiana Pacers ay ang 2029 future first round pick ng Lakers. Maaari nga nila itong magamit sa future or gawing trade asset. Kaya para sa akin ay solid ang trade na ito lalo na sa Los Angeles Lakers. Ang tangi na nga lang problema dito bukod sa kung papayag ba ang Indiana Pacers sa kanilang trade offer, ay possible din kasi na umalis next summer si Miles Turner at mag-demand na ito ng mas malaking kontrata. Pero maaari naman yan magawa ng Los Angeles Lakers ng paraan lalo na kung si Miles Turner na ang isa sa mga player na magiging susi para sila ay manalo ng NBA title next season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers?